Masayang araw, mga ka-PL, sa pagpapatuloy po dito sa usapin at isyong kinasangkutan di umano ni First Lady Araneta Marcos at ng iba pang mga personalidad na nabanggit sa kumakalat nga dito sa social media, mga kababayan. Matatandaan po na may hamon o naghamon itong si Ante Claire, o ang palasyo na lahat tayo, mapa-individual man o mapagrupo, maaari tayong humingi ng kopya sa Beverly Hills Police Department para malaman po natin kung ano talaga ang katotohanan. Di ho ba? Sa press briefing niya po sinabi yun ni Ante Claire, pwede kayong tumawag doon sa Beverly Hills para malaman ninyo at makahingi kayo ng kopya. Ngayon, mga kababayan, kumasa po sa hamon ang Net25 News and Information. Kumasa po sa hamon ng Malacanang. Humingi ho sila ng kopya, mga kababayan, sa BHPD o Beverly Hills Police Department. Ito po, basahin ko po, mga kababayan, itong post ni Ma'am Weng de la Puente. Kung di ako nagkakamali, taga Net25 po yata itong babaeng ito kasi makikita naman po sa profile picture niya, pinindot ko, tinignan ko yung background niya, Net25. Ito po ang sinabi niya, mga kababayan, Net25 News and Information accepts the challenge of Malacanang to contact the Beverly Hills Police Department. Okay? Nakipag-ugnayan sila, mga kababayan. Okay, ha? I personally asked our news bureau in Washington, D.C. to coordinate with our correspondents based in Beverly Hills. They filed a request to BHPD o Beverly Hills Police Department for an official copy of the incident report. Ito ang pangyayaring naganap sa LA, mga kababayan, na itong pagkamatay ni Paulo Tantoco, sanhi ng kanyang ikinamatay, at kung sino-sino itong mga taong sangkot, kung ito may katotohanan o hindi. Tuloy ko ho, We check the authenticity of the documents circulating on social media to confirm the information stated, including the names of personalities investigated, which also mention First Lady Lisa Araneta Marcos. Di bagay na babanggit si Coca, mga kababayan, sa kumakalat nga dito sa social media na yung dokumentong galing di umano sa Beverly Hills Police Department. Ito pa, we sent them a copy of the document circulating on social media. Nagpadala itong taga Net25 ng mga dokumentong kumakalat sa social media para tanungin siguro kung ito ba'y may katotohanan. Ito na. The BHPD denies releasing such information and told our correspondent that the document circulating appears to have been tampered. So, na-tampered daw yon, mga kababayan, yung kumakalat sa social media. So, lumalabas na walang katotohanan. Peke, ika nga, ito pa, dagdag, maikli na lang. We report what people needs to know. No more, no less. Ayan. Ito pa isa, mga kababayan, para maunawaan po natin kung sino po ang nakausap ng
mga taga Net25 doon sa BHPD. Basahin ko na rin ito. No, ho? Nakakuha ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department o BHPD letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Okay? Makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga responsibilidad na sinasabing inimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter, tandaan niyo po yung pangalan niyan, mga kababayan, na wala silang inilabas na ganoong impormasyon at ang kumakalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Ayon po ito kay Madam Weng de la Puente, mga kababayan. Ipapakita ko muna sa inyo, mga kababayan, yung pagkakaiba ng tawag dito, nitong nakuha nilang dokumento mula sa BHPD at yung kumakalat po sa social media. Ayan, nakikita niyo naman siguro mga kababayan. Yung sa itaas, yung may bilog na berde, yan di umano mga kababayan ang nanggaling sa tawag nito, BHPD. O basahin ko na rin dahil masyadong maliit at hindi nyo pumabasa. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hour, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest maliliit ng letra compressions on an unconscious male subject. Officer took everywhere life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hour by paramedic. Ayun, so namatay daw si Tantoco ng alas 12:05 ng madaling araw. Okay, ito naman po, yan, nakikita di ba yung sa baba? Yung kumakalat mga kababayan na dokumento na nakita ho natin noong isang araw. Ayan, ito di umano yung fake. Siguro naman po nabasa na po natin ito. Ako nabasa ko na rin ito, na-discuss na rin po natin ito mga kababayan at huwag ko na lamang pong basahin. Basta makikita po dito, yan sa dokumento na yan na kumakalat sa social media, may nandyan ang pangalan ni Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Ito di umano ang tampered o peke, mga kababayan. Ngayon, ito naman po yung nakuha mismo ng Net25, mga kababayan, na dokumento nagmula po sa Beverly Hills Police Department. Ayan, mga kababayan, dalawa ho yan dalawa ho yan. Kung babasahin ko po, naku, kaliliit ng letra talaga, ginuok ko. Response to California Public Record Act Request Death Investigation Report 25-11805 o 05 o 03. Aliliit ng letra ho. Pasensya na talaga mga kababayan. Basahin ko lang yung kapiraso. This letter is in response to your request. The request that was made electronically on July 15, 2025. So,
meron pong petsa, mga kababayan. Ito di umano ang nakuha ng Net25. Dalawa ho yan. Ayan pa ho yung isa. Yan, kita nyo naman siguro ho, mga kababayan. At dito ho sa baba, ito, summary of incident on Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30. Ito ho yung binasa natin kanina doon sa pinagkumpara ho natin baba at taas kanina. Yun po. At yung isa nga, yung kulay pula na may nakalagay fake, tampered di umano yun, mga kababayan. Ngayon, ang aking masasabi lamang dito, mga kababayan, sa mga ginawa ng Net25, napakagaling po ng ginawa ng Net25 at sana hindi lamang ang Net25 ang gumawa ng ganitong klaseng paghingi o request dito sa mga dokumento. Sana meron pang ibang mainstream media na mag-request din katulad ng ginawa ng Net25. Pero, mga kababayan, yung sa akin lang dito, bagamat ayan na, may pinakita po ang Net25 at yan po ang kanilang pinaniniwalaan. Ayaw ko naman po sabihin na hindi ako naniniwala dito. Ako'y nasa gitna lamang, mga kababayan. Meron din kasing hawak na mga dokumento at video pa nga itong si Dean Chase, yung vlogger na attorney. Di ba? Pumunta po si Maharlika at saka si Dean Chase sa BHPD, mga kababayan. Siyempre, hindi mag-aaksaya ng oras doon yan o sila kung wala silang makukuha na mga dokumento. Kung wala silang makukuha na mga video. Di ba? Nabanggit yata nitong si Dean Chase, kung hindi ako nagkakamali, na meron di umano siyang hawak na video na mula sa body cam ng mga pulis doon sa Beverly Hills. Ang pinakamainam dito, mga kababayan, tapatan ni Dean Chase at saka ni Maharlika itong inilabas ng Net25 para meron po tayong pagbabasihan, meron tayong mas paniniwalaan. Kasi ganito yan, mga kababayan. Hindi ko po sinasabing yan talaga ang senaryo. Hindi ko sinasabi, hindi ako nagbibintang. Akin lang naman to. Mga kababayan, kahit saang lupalop ng ating mundo, kapag may impluwensya, mapera, kaya pong baliin ang katotohanan. Hindi ko sinasabing ginagawa nila yan nila F. Elisa at ng iba pang mga personalidad. Hindi ko sinasabing ganon, nililinaw ko lang. Kaya nga, ang sabi ko kanina, sana tapatan ni Dean Chase at ni Maharlika etong inilabas ng Net25 para meron pong pagbabasihan o comparison o ikukumpara ang ating mga kababayan. Kung meron silang video na mga nakuha, sila Dean Chase, mainam siguro na ilabas na rin nila. Pero, kung di ako nagkakamali, ayon yata dito kay Dean Chase, na sa ngayon, hindi pa di umano maaaring ilabas yung mga hawak nilang dokumento at mga video, Hindi pa maaari dahil yun ang advice sa kanila nung mga kapulisan doon sa Beverly Hills. At meron pang isang sinabi si Dean Chase na basa ko sa kanyang social media na nung dumating daw sila doon sa Beverly Hills, ewan ko lang kung gano'ng katotoo, nakita ko lang sa post niya at sa kanyang vlogs, na nung dumating daw sila doon, meron daw silang napansin na isang pulis di umano, mga kababayan, na Asian beauty. Baga mukhang Pinoy, mukhang Chinese, basta Asian beauty siya. At parang kung katulad ng ginagawa nila na naghahanap ng mga dokumento, ganun din daw ang ginagawa ng pulis
na Asian Beauty, no? Na para bagang sa hinala lang nila ni Jen Chase, hinala lang naman nila, na para bagang nililinis di umano yung mga record na yon. Parang ganun ang datingan. Maaaring hinala lang nila Jen Chase at nila Maharlika yun. Maaaring totoo, maaaring hindi. Ayan, di ba? Parang nililinis. Dahil daw, mga kababayan, after nilang makapasok mismo doon sa mga tawag dito, yung pinagkukuhanan ho mismo ng mga dokumento. May tawag sila dyan hindi natin alam, hindi naman tayo pulis kasi, no? Bigla na daw po silang hindi na pinapasok sa lugar na yun. Yun po ang mga sabi-sabi, mga kababayan. Kaya, naghihinala tuloy ang ating mga kababayan, hindi lamang sila Din Chase at sila Maharlika, na baka, naluto, mga kababayan, di umano. Baka naluto. Ayan. So, maaaring itong nakuha ng Net25, ganito rin ang record na naroon sa BHPD dahil baka nga naluto. Yan ang isip-isip ng ating mga kababayan ngayon. No? Yan po ang naging usap-usapan ng ating mga kababayan sa social media na nakasubaybay sa kasong ito, sa insidenteng ito kay Tantoco. Bagay, hindi lang naman si Tantoco dito kasi ang pinag-uusapan talaga, di ba? Kundi itong si First Lady Arenita Marcos kung gaano katotoong ito ba'y nasangkot o gumagamit ng illegal na polboron. Yun naman talaga. So, yun lang po, mga kababayan. Mag-antay tayo sa magiging rebuttal o rebat nitong si Din Chase at ni Maharlika dito po sa inilabas ng Net25. Ayun lang po, mga kababayan. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.